Nakakuha ng GMA News ang video ng pag-aresto kay Palparan. May news to go si John Consulta. John. Yes, Howie. Pasado alas 3 nga ng madaling araw nang makuha ng NBI nang bumagsak sa kamay ng NBI Anti-Organized Transnational Crime Division o NBI AOTCD. Itong si retired General Jovito Palparan sa isang bahay nga dito sa may bahagi ng Maynila. Ayon sa NBI ay pasado alas 3 nga nung kanila nang natsyempuhan yung pinakamagandang pagkakataon para pasukin itong bahay na ito at doon na nila inabutan na itong si Palparan habang natutulog. Ating impormasyon na kuha pa, Howie, sa kanila paunang impormasyon na nakuha ay August 10 nang makapagbigay ng isang mahalagang tip ang isang informant dito sa kilos at lokasyon ni Palparan. Nagsagawa na sila, Howie, ng surveillance operation at napasin nga nila na medyo iba na yung itsura itong si Palparan, na meron itong balbas at medyo may kahabaan na itong buhok at madalas ay nagsusuot nga ng sombrero. At sa tulong na rin ng kanilang mga informante at mga ahente na talagang tumutok at nagtsagang mag-abang sa kanyang mga kilos ay naging matagumpay nga itong sinagawang operasyon kanina. Sa karagdagang pang impormasyon na kalap natin, Howie, 4 na buwan nang nagtatago si Palparan sa bahaging yan ng Maynila. At ito ay paikot-ikot nga lamang dito sa Metro Manila para makaiwas sa mga otoridad. Matapos nga siyang pagkaroon ng kaso ng kasong kidnapping at ng illegal detention noong taong 2011 ng Malolos RTC. Sa ngayon, Howie, ang pinakamahalaga ngayon ay maayos naman daw ang lagay nito si Palparan, bagamat meron siyang iniinda na sakit na joint pains daw. At tiniyak naman ng NBI na patuloy nilang ng kalusugan si Palparan at inaasahan nila na sa umagang ito, Howie, ay ibabalik sa Malolos RTC itong warrant ni Palparan at aantabayanan nila ang magiging kautusan ng korte kung kinakailangan pang dalhin si Palparan doon sa RTC mismo at antayin kung saan ito i-commit o saan ikukulong. Pansamantala, sang-ayon na rin dito sa impormasyong ibinigay ng Secretary de Lima, ay dito muna sa NBI mananatili itong si retired General Jovito Palparan. Howie. John, nabanggit mo na mga 4 na buwan na siyang umiikot sa area ng Santa Mesa, no? Sinabi ba ng NBI kung gaano katagal na siya sa bahay na yun mismo? Well, Howie, yung doon sa bahay na yun, 4 na buwan siya, Howie. Pero maalala natin na talagang ilang taon na siyang nagtatago at paikot-ikot ito, Howie, sa mga lugar na kanyang nailatag para makaiwas nga sa tracker teams ng iba't ibang mga otoridad ng PNP at saka ng NBI. Pero ayon dito sa NBI, Howie, ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang investigasyon sa mga oras na to dahil bukod nga doon sa 2 tao na inabutan sa loob ng bahay na maaaring ang makasuhan ng obstruction of justice at harboring a criminal, sang-ayon na rin dito sa naging report na ating kasamahang si Jay Sabale, ay imposible ding magkaroon pa ng mga bagong impormasyon, Howie, dahil pag-aaralan, isasailalim sa forensic examination ng NBI itong cellphone na na-recover mula kay Palparan para makita, Howie, kung sino-sinong mga tao ang tumulong para sa pagtatago ng retiradong general. Howie. Okay, wala naman ibang nakitang gamit katulad ng barel doon sa bahay na yon? Wala, Howie, walang nakuhang barel ng pasukin ng NBI itong bahay na ito sa Maynila. Wala rin silang nakuhang iba pang mga maaaring gamitin parang pangdepensa. Ang ginamit lang talaga ni Palparan, Howie, ay talagang mag-disguise para hindi makakita at mapansin at limitado rin ang kanyang kilos. Pero meron daw itong spotter, Howie, bagamat kinukuha pa natin yung iba pa mga detalye, yung ganong klase ng mayroong siyang tao na lumalabas muna, tinitingnan yung kapaligiran bago siya lumabas, bago lumipat sa kabilang kanyang pagtataguan para makaiwas nga sa aresto. At lahat ng ito, Howie, ay ipinoproseso na ngayon ng NBI at tapos na nga rin siyang kunan ng mugshot, ng fingerprints. At ang tanging na lamang inaantabayanan ay itong pagdating ni Secretary Laila de Lima
para magkaroon ng karagdagang pang impormasyon, maiulat sa kanya itong ang napakatagal ng panahong paghahanap kay Palparan na mayroong reward money, Howie, no, na 2 milyong piso. So aalamin din natin, Howie, kung kanino mapupunta itong pero nakalaan para sa pagkakaaresto matagumpay na operasyon ng NBI sa pagkakahuli kay General Palparan, Howie. Meron na bang indikasyon kung saan-saan pa siya nagtago mula nung sinimulan yung paghahanap sa kanya? Howie, merong mga impormasyong itinuturo, no, na dito sa may bahagi din ng Northern Luzon ay nakapag-ikot ito. Meron, pero maraming beses, Howie, talagang nandito lamang siya sa Metro Manila. At talaga namang sa gabi lang ito kumikilos madalas. At sadya daw talaga itong nagpahaba na ng buhok at nagpatubo na rin ng balbas para talagang hindi na makilala. Kung makikita natin dito sa litrato at sa video, Howie, payat at bakas yung pagkawala ng malaking timbang itong si Palparan. At ito nga ay, inaalam, sabi niya wala naman daw talaga siyang karamdaman na iniinda at pinado siya na napakalaking tama sa kanyang kalusugan, yung stress na inabot niya sa pagtatago. Makailang beses din daw niyang sinubukan or pinaprod na siya, Howie, no? Kinukubisin na siya ng kanyang mga kaanak na sumuko na lamang. Subalit umahanap siya ng tiyempo, kaya lang eto, naunahan na siya ngayon ng operasyon ng National Bureau of Investigation, Howie. Sinabi ba sa iyo kung yung nag-tip, no, yung tipster ay kakilala niya o nakilala lang siya, na-recognize lang si Palparan kahit naka-disguise? Howie, ang sinabi na lamang ng NBI, sinubukan pa natin kumuha ng karagdagang impormasyon dito sa pagkatao ng impormante, subalit tumanggi muna sila magbigay ng iba pang detalye para na rin sa kaligtasan itong kanilang informante. Ang pinakamahalaga daw ay sa totoo lang, Howie, napakatagal na talaga nilang hinahanap itong si Palparan. Bagamat meron sila mga impormasyon palaging nauuna sa pag-alis itong si Palparan. Nagkataon lang, Howie, na sa pagkakataong ito ay yung August 10, naging crucial yung petsa ng August 10 dahil actually August 9 at August 10 nakahagip sila ng impormasyon at nag-deploy na agad sila ng team para talagang matsagan yung lugar at laking gulat na nga lang nila nung nagpositibo na at inasaan na agad itong kanilang entrapment operation. Successful nga ng pag-abang paghahanap ng halos 3 taon dito nga kay Palparan, Howie. Pero yung NBI nagpahanap naman talaga sa publiko kay Palparan kasi medyo recognizable itong si Palparan na dating umupo yan sa Kongreso, matagal na may controversy tungkol sa kanya, madalas siyang mamidya noon. Kinilala pa nga siya, ni-recognize pa nga siya ni dating Pangulong Arroyo sa SONA, no? Tama ka din, Howie. Talagang very visible sa media itong si General Palparan, kung kaya't kinailangan talaga niya na gumawa ng mga kaparaanan, magpatubo ng balbas at magpahaba ng buhok para kahit paano medyo hindi siya pansinin. At kung mapapansin mo, Howie, yung kanyang damit, na yung sa litrato, yan na yan mismo yung kanyang suot nung siya'y nahuli. At ito yung sa video na pinapakita natin sa mga sandaling ito, makikita natin na sa may bandang bahagi lamang siya ng sala nakapwesto at madalian nang pinasok ng NBI yung area. Sinicure muna yung likod para hindi makatakbo at pati yung mga katabing perimeter para nga hindi siya makalusot. At nung pumasok na yung raiding team sa harapan, ay dire-diretso at nakuha kagad yung mga kasama ni Palparan. At inaalam ngayon, Howie, kung paano sila nagkakilala, anong relasyon ni Palparan dito sa mga taong ito. Dahil hanggang sa mga oras ito, Howie, medyo tikumpa yung dalawa at ayaw pang sabihin kung ano ang kanilang relasyon dito sa naarestong retiradong Howie. Maraming salamat, John Consulta.